Reminder po, pag nagkayayaan kayo, hindi ako makakwento. Pag yung dalawa, make sure na shabu-shabu, 2 beses sabihin. Kasi mamaya, shabu lang niyaya, mahuli pa kayo, makulong kayo ng 10 oras. Run. Food trip ang gagawin ko ngayon dito sa aking vlog. Ang unang kakain natin ay Los Daras, Malikagad, di ba? Unang vlog, unang kakain na Malikagad. Las Dos Caras Classic. Ang gagawin ko food vlog kasi talagang magaling ako. Kaya ko gumawa ng relyenong lamok. Kasama ko si How How, si Peanut at si Ate Meme na parang sasayaw sila, susuot nila. Magiging food reviewer ako dito sa Tokyo. Yun ang trip ng vlog ko ngayon. Bakit? Baka lang mag-hit. So eto muna, Las Dos Caras Classic. Gusto na ng kapatid. Gusto na ng kalaro. Gusto na daw ng kalaro. I think ang maganda ding vlog para kay Luis. Mag 24-hour challenge siya na talagang siyang mag-aalaga kayo. Hahabul-habulin talaga niya. Ibig sabihin ready na siya sa pangalawa. Gagawin kong 24-hour challenge, no breathing. Isang buong araw di ako hinga. Mula 7 ng umaga hanggang 7 ng gabi. 6:59 ang huling ganun ko. Abot na yun hanggang kinabukasan. Kami nakagawa din nun, kaya. Vlog ni Papa pero si Mama nila alam din. Bigay ko muna mga gobiertos sa aking misis. Ito ay Mexican chorizo. Ang dami kong naalala mga kaibigan ko. Ayoko pangalanan, Fons. Bigla kitang naalala dito sa Japan. Fons. Mexican chorizo. Ang Mexican chorizo sa kaliwang bahagi ng bibig dapat nilalagay. Pagka nilagay mo sa gitna o kanan, di mo malalasahan ng tama. Kaya dapat sa kaliwa. Okay lang. Okay lang. Di siya yung parang wow. Cheese pa lang yan. Para na-try lang yan. This is beef tacos. Ang tamang taco, kailangan dilaan mo. Kailangan makuha mo yung pinakadulo kasi yan yung nainitan sa oven. Itong pinakadulo. Tingnan mo na. Ang tacos dapat messy talaga na kinakain. So ito na. Ito yung unang bite. Nasa matamis siya. Matamis na side. But, meron pa? Try muna ako. Malis muna kayo. Inception. A-vlog within a vlog. Yeah. Unang-una, mainit siya. Unang-una. Mali. Mainit siya. Para akong dumila sa katawan ni Satanas. Ang init pa pala. Pero iba yung flavor ng Mexican niya compared to other Mexican restaurants. Hindi ako ma-ingredients sa tao. But it could be the cumin. Totoo ba yung cumin? Nabasa ko lang sa CR kanina. Totoo ba? May the cumin. Oh, meron. So it must be the cumin. Hindi, parang iba siya sa usual ng Mexican. But good. Ako ganda ako sa bahay ko. Hindi subog mamaya pa. Naka-on yung aircon ko. Pero imbis na patayin ko, nagsusunog na lang ng pera sa tabi ko. Kasi nakakatamad tumayo, so patayin yung aircon. So, ganun ako. Dito pa na pagkain sinusunog. Una-una, papakilala ko si yung pinaka-dapat makilala na Pilipino sa Japan. Siya ang pinakasikat na Pilipino, pinakamayaman na Pilipino sa Japan. Wala iba kundi si JC Manas. Hindi na vlog ito. Go! Sinabi ko yung pangalan ko. Mayaman, kaklase ko yan ng buong grade school, high school at lahat-lahat na ngayon dito sa Japan dahil hinahanap siya ng batas. Kamusta si Luis bilang kaklase? Makapal yung salamin. Third kaya yung tsura nila. Third! Ito ay katsute kung saan ito ay shabu-shabu. Dahil ang hilig namin ni How How ay shabu-shabu. At reminder na po ito sa lahat ng mga kaibigan ko, mga followers ko.
pagka iba talaga. Ngayon magsashabu-shabu kami. Pero reminder po sa lahat ng mga followers ko, reminder po, pag nagkayayaan kayo, hindi ako makakwento. Ang email yung dalawa. Hindi ako maka-punchline ng email. Sorry, hindi ako sanay na vlogger. Vlogger friend mo na siya. Vlogger friend. Kailangan gawin ng gastos. Ang mahal pala dito. Pag kayo, just be clear po sa inyong mga kaibigan. Pag nagkayayaan kayo, make sure na shabu-shabu. 2 beses sabihin. Kasi mamaya, shabu lang ang yaya. Mahuli pa kayo, makulong kayo ng di oras. Run. Yes, the first dish is ice. You have to clean your eyes. You have to clean your eyes. It's tofu, sesame flavored tofu with sakura and bamboo shoot. Sa Manila, tofu, arnibal, sago, yun lang ang kailangan natin pag umaga. Taho. Pero eto, may sakura. Hindi ako matofu na tao eh. Ikaw matofu ka? Try it. Food trip ka nga sa Japan eh. Ba't kinahihiya mo ako, Jay? Siyempre, nakakaya may vlogger ako, friend. So, How was it? Para siyang pinatigas na. Taho. True na. Siguro ano to, mga more than 15 years bago ko last kumain ng ganyang klaseng tofu. Taho, oo. Pero yung ganyang tofu, 15 years. At mukhang mag-aantay na naman ako ng 15. Ito, ano ba si Pamaki? Hindi talaga ako pa tofu. Oh, by the way, come here, come to Papa. Wait, hindi pa siya nakikita. Si Jo. Yan. First of all, welcome Jo, kahit masakit ang puson mo. Chan kasi. Nag-acid ako. Ako rin bonito. Nihongo to na katsuo de. Katsuo desu ne. Hai. Bonito fish in Japanese is called katsuo. De, are no shiroi no yatsu wa nan desho uka? Botai ebi. And shrimp. Shrimp. Oh, wow. Hindi pa talaga. Very refreshing. There is a word in Japanese to describe food. It's called sappari. It's refreshing. Sopari? Ulit. Isang pa rin ka na sumasasabi. Totoo eh. That's like the way to describe it. Sappari. It's kumbaga, exclusive to food na or drink na refreshing. Or is it applicable to anything refreshing? Good, tough question. But usually there are ways to describe food in Japanese, not that you can't describe it in English. Like for example, when you're eating in English, you can't just say you don't say it's cool or it's refreshing, diba, for food, because it's usually for a drink. But in Japanese, there's a way to say it, like it's called sappari. Samparin kita mamaya. May hawak doon. Samparin kita mamaya. Kasi nasa masarap siya. Totoo yung sinasabi ni Jay na samparin. Tatang sarap. Pero kain ka na ng raw meat. I mean like Beef. Carpaccio style. Nakatry na ako yung baka na mismo yung kinagat ko. Ganong karo, pumalag pa. Unang-una huli ka na. Ang bagal mo, videographer. Nakain ko na. Hindi ako pwede sa karap. Try mo lang. Sige. Try mo lang. Basta buhay pag oras mo. Kumakita mo ako gawin. Okay naman, hindi ako ma-cold food masyado. Pero yung kanina panalo. Hokkaidoからですか? こちらはアラスカ産 Say hi to our vlog. Kaya tinatawag na shabu-shabu. Yung ganun. Pag ganun, shabu. Ang programang ito Huwag yung gagawin ka. Etong ganun, pwede yung gawin. Sinerve na namin to. Kesa daw tumigas. Ang maganda sa crab na to, lasang crab. Ba't mo na ako? Hey, happy birthday to you. Happy birthday. Nabahan ako sa uso. Yun yung akala ko. ang programang ito 神戸のお肉なので、兵庫県のお肉なので、なんですけど、やっぱなんでしょう、テストというか、基準を超えたものじゃないと、神戸牛とは呼べない。 Okay, so basically what he said was both are from the region of Hyogoken, which is where Kobe is. However, yours is of a higher rank. And not all beef, even though they come from the same region, cannot be called Kobe beef. No calories, zero calories. Ayun, hindi pwede sa atin yan. Pang diet na. Hindi ko din na yun. So there's no way to translate.
Bakit ganun yan? Kasi this is a healthy diet food. There's a konnyaku noodle. Okay. So if you want to eat ramen but healthier, there's konnyaku noodle. Oh, wow. 0 calorie. Diyan ako allergic. Ako din sa 0 calorie. 0 calorie. So you see the difference? Kung makakain na ako, hindi pa pala. Ano ba? Tinatry kong i-control ang kaluluwa kung umalis sa aking katawan. Dahil gutom na gutom na Hindi ako. ka na ba? Eh, ang dami na natin kinain. Ang dami mo na kain na nachos. Wala ko naman kinakikita. May buhay ka, di ba? Ba't hindi na pinapakinaman? Mexican place. Ako hindi ko binabantay ang kinakain. Sa babae, underground. Tapos kukunin mo agad. Alam mo yan. Kasi talaga minsan, Huwag mo iiwan kasi iba yung iiwan, ginagong nilaga. ako kasi minsan Jenny sa pag-ano, ginaganon din ka na akong tinitingal. Oo, diba? Maraming salamat, Kuya Kim. Saan ka mo naman? Sarap. Medium Bilis rare. lang. Kasi kung hindi magiging nilaga, baka na siya. Tigas. Thank you very much. Sayang yung binahin mo for 1 year. Tama naman. Diba? Ito ang Kobe beef. Ito ang pinaka-premium. Ito yung sinasabi nila sa sobrang lambot, parang nilunok mo lang, dire-diretso na sa iyong likuran. Ito totoo na. Can I have plates, please? Swear, napakalambot ng beef. If you want more tea, Very light. Okay, let me check. So 1 French fry, 1 caprese, 3 carbonara, 1 Japanese chicken, and 1 quarter formaggio. Yeah. Yes. Hi. Welcome back to my food club. Hi. Yes. Ang una kakainin ay paano chocolate. Thank you very much. Ito favorite ko actually na croissant ng Pinoy, ang Pinoy croissant. Pero kung di ako nagkakamali, please correct me if I'm wrong. Tama talaga is waksak. Narinig ko lang naman. Very flaky. Very good, very flaky. And it's a masterpiece. Truffle french fries. Ang truffle kasi is paminsan-minsan very overpowered. So isa to sa pinakamasarap na truffle french fries na tikman ko. Tapos, ang gusto ko ipakita sa inyo mamaya, yung authentic carbonara. Kasi sa Pinas, di ba, makream ang carbonara. Ito ngayon, more of yung egg yolk talaga. Ilan po food vlog ako? Wala lang. Can I see your pa-cute face? Kamukha mo si Jessie talaga. Umalis na kayo. Can I see your pa-cute face? Peanut? That's Mama. Who's that? Yung pa-cute face? Your pa-cute face. Ikaw nilang gumawa. Ha? Ikaw nilang gumawa. Ayan kasi yun. Oh, Jessie, oh. Bahala ka makauwi. Bahala ka makauwi. Ito yung original carbonara. Ito, medyo nagalaw ko na yung akin eh. Ganyan yan. Ang tayong Pinoy kasi yung carbonara natin very cream-based. Ito yung egg yolk talaga ang ginamit. At kailangan yung egg na gagamitin ay galing sa manok. Siguro ito yung parang totoo or original na carbonara. Hindi tayo sa Florentina sa Grand Hyatt. Iba yung, lalo na pag nasanay ka sa Pinoy carbonara na may bacon. Eto, ibang-iba yung flavor profile. Wow, flavor profile. May alam ako mga ganun. Yes, mga ganun. Babasa ko sa CR lang yan. Kain muna ako. Bye guys. Ang tagal ng carbonara. Dumating na yung carbonara nyo. Tagal ng akin. Tagal ng akin. Magre-reklamo ko. Tagal ng carbonara. Service service. Obviously, ubos talaga. Pero rin yung masarap. Gusto mo carbonara. Ikaw ako. Gusto mo carbonara. Masarap yung chance. Meron pa tayong isang pizza. 4 formaggi, which means 4 cheese. Pero shakies pa rin ako. Shakies all the way talaga.
Maganda yung service. Maganda yung service. Maarte lang ako kasi patay gutom ako dito. Dahil wala akong pa-poise. Pero maayos yung service. Talagang inubos ko lang agad-agad yung carbonara. 4 formaggi. Tama diba? 4 formaggi. Minsan may blue cheese. Same thing, which tends to be a bit overpowering. So, hindi masyado overpowering. Pero kahit anong sabihin niyo, shakies pa rin sa puso. Kaya naiyak ako kasi naalala ko pizza ng shakies. Kaya maubusin yung isang box. Isang box ng shakies, mojos. Miss ko shakies. Nananahimik ako. Dinala mo ako dito. Sinamahan lang kita. First time niya sa Shibuya. First time ko kay Hachiko, di ka na. Uy, dapat nag-picture ka din doon. Nag-picture ako, kaya nga nag-selfie ako, di ba? Oh. Ano mo Ayoko, sabi si mo? Hachiko mag-picture sa akin. It's a no-no. We're in Shibuya. How's the experience? Grabe. Grabe, as in, nice. Saan pupunta? Uy, ayun siya, oh. Nandito tayo ngayon sa Yakiniku Joen. Thank you very much. Ito yung Kobe beef boat. Yes, lulutuin to Yakiniku style in other words. Tapos, ito ang Kobe beef nga ay galing sa isang area. Kumbaga, they're very, very protective. Hindi lahat ng Wagyu ay Kobe beef. So, ganun mangyari. Ito, Kobe beef talaga. So, ang Kobe, nasaan na yan? Pagkatapos ng angono, Kobe na yan. Lahat ng mga bakang gilet. So, ito yung parang super premium lambot melted Kobe beef. Soup. Parang kumain ng bula. Hindi mo talaga mararamdaman na may hinong maya. Parang pagkagilin mo, ulot. Isa sa if not pinakamasarap na Yakiniku quality meat na na-try ko. Ito na siguro, pinakamasarap na Yakiniku. Sinong pumili nito? How? Honestly, yun dapat isusot namin lahat. Bale, wala din. Kasi gutom na kami. Sobrang sarap talaga. Promise, magpapapayat na ako sa Manila. Promise. Pangalawang kanin na to. Pangalawa na. Ilalagay ko yung pangalan ng Yakiniku place na to. Na-discover ni How. Isa sa pinakamasarap na ever. Buong buhay ko. Isa sa pinakamasarap. Sa Ginza side. I strongly recommend it. I give you the lucky stamp. The stamp. Ayaw. Last, milk gelato. Ayan na. Lahat ng matigas lumalambot din. Hi guys! Hi, Club PH! Thank you sa pag-asikaso ng service namin. And of course, ang aming Disneyland Adventure today. Diba? Yes, thank you very much, Cloak. Hindi lang kita, pero ayun si You Peanut. guys are the best. Ayan, At si saka Peanut, actually, naka-car pati seat. yung airport transfers namin, sila nag-asikaso lahat. Kasi clueless kami sa mga ganun. So if may mga kailangan kayo, like pag magta-travel kayo, may mga adventure kayo na gustong puntahan, like yung mga parks, o kaya yung mga Sa tourist spots. airport transfers or lahat ng mga services, ayan, Klook talaga is the best. Kaya dapat mag-book kayo sa Klook. Thank you again, Klook. We love Yes, you thank you very guys. much, Cloak. Ito si Peanut, Cloak. Ay, ulo lang nakikita ko. Kung Ayan. kailangan nyo ng endorser, dito lang. Cloak, hello. Kumakatok kami sa puso ninyo.
Thank you very much, Cloak PH. The best makes traveling, trips, everything easier. Naiiyak ako sa galing ng Cloak.